Isang mapagpalang araw po sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng inyong damdamin? Isang salaysay tungkol sa pag-ibig na winasak ng mapanghusgang lipunan at sa isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang pinakamamahal na mga anak. Sabi nila, ang pinakadakilang regalo sa isang babae ay ang pagkakataong maging isang ina. Pero paano kung ang regalong ito na dapat ay simbolo ng pag-asa at kaligayahan, ang siya mismong magiging mitya ng pinakamatinding pagsubok sa kanyang buhay? 7 taon. 7 taon na puno ng pagmamahal, pagsisilbi at mga pangarap. Nakatingin si Sinag sa kanilang wedding picture na nakasabit sa dingding ng kanilang kwarto. Naroon ang matamis na ngiti ni Lino, ang kanyang asawa. Naroon ang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na sumasalamin sa lahat ng kanyang pag-asa para sa isang masayang pamilya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang larawan, pagkatapos ay marahan niyang ibinaba ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Wala pang umbok, ngunit nararamdaman na niya ang pagbabago. Isang linggo na siyang nahihilo at nasusuka. Isang linggo na ring may kakaibang saya sa kanyang puso. Isang kutob na matagal na niyang hinihintay. 7 taon na silang kasal ni Lino at ngayon lang siya nagkaroon ng senyales. Ito na kaya yon? Ang katuparan ng kanilang pinakamalaking pangarap? Kinabukasan, nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang binubuksan ang sobrang naglalaman ng resulta mula sa klinik. Nang mabasa niya ang mga salita, hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kaligayahan, positibo. Magiging ina na siya. Magkakaroon na sila ng anak ni Lino. Sa kanyang follow-up check-up, isa pang balita ang sumalubong sa kanya. Habang nakatingin ang doktora sa monitor ng ultrasound, napangiti ito ng malapad. "Congratulations, Mrs. Montenegro," sabi ng doktora. Puno ng sigla ang boses. "Mukhang mas mapalad ka pa sa inaakala mo." "Ano pong ibig niyong sabihin, Doc?" tanong ni Sinag habang pinipilit tignan ang itim at puting imahe sa screen. "Hindi lang isa ang baby mo," nakangiting sabi ng doktora. "You're having twins. Kambal ang dinadala mo." Pakiramdam ni Sinag ay lumulutang siya sa alapaap. Doble ang biyaya, doble ang saya. Hindi siya makapaghintay na ibalita ito kay Lino at sa biyena niyang si Doña Estela. Sigurado siyang matutuwa ang mga ito. Ito na ang magpapatunay na karapat-dapat siyang miyembro ng pamilya Montenegro. Kahit pa isa lamang siyang simpleng babae mula sa probinsya ng amihan. Dala ang mga resulta ng ultrasound, masaya siyang umuwi sa lungsod ng Esmeralda. Nadatnan niya si Doña Estela na nagkakape sa hardin. Nakasuot ng eleganteng bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang biyenan ay laging mukhang isang reyna, malamig, malayo, at hindi abot kamay. "Mama," magalang na bati ni Sinag, puno ng pananabik ang boses. "May maganda po akong balita sa inyo." Hindi man lang siya tinignan ni Doña Estela. "Ano yon? Nanalo ka ba sa loto?" Pabalang na sagot nito. Hindi pinansin ni Sinag ang lamig sa boses ng biyenan. Inilapag niya ang sobre sa lamesa. "Mama, buntis po ako. At hindi lang po isa. Kambal po ang magiging apo ninyo." Inaasahan ni Sinag na makikita ang kahit kaunting ngiti, kahit kaunting saya sa mukha ni Doña Estela. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang nanlalamig na titig. Dahan-dahang kinuha ng matanda ang mga resulta. Tinignan ito. At pagkatapos ay ibinagsak sa lamesa na para bang isang basurang nakakadiri. "Isang sumpa," halos pabulong na sabi nito. Puno ng galit ang mga mata. "Ito ay isang sumpa." "Po? Anong sumpa, Mama?" Naguguluhang tanong ni Sinag. Biglang tumayo si Doña Estela. Ang kanyang mukha ay nababalot ng puot. "Hindi ka ba nakakaintindi? Ang kambal ay malas sa ating pamilya. Mula pa sa mga ninuno namin, ang pagsilang ng kambal ay laging sinusundan ng pagbagsak ng negosyo."
ng kamatayan, ng trahedya. At ikaw, dinuro siya nito. Ikaw na taga-probinsya, ikaw pa ang nagdala ng sumpang ito sa aking pamamahay. Kasabay nito, inihagis ni Doña Estela ang isang makapal na folder sa harapan ni Sinag. Nagkalat ang mga lumang papeles at newspaper clippings, mga kwento tungkol sa mga kamag-anak ng Montenegro na naghirap at namatay matapos magkaroon ng kambal na anak. Nanginginig na pinulot ni Sinag ang mga papel. Pero hindi po ito totoo. Pamahiin lang po iyan. Pamahiin? Humalakhak si Doña Estela, isang tawang walang saya. Tignan mo ang pamilya natin. Tignan mo ang yaman natin. Ito ay pinaghirapan, iningatan, at hindi ako papayag na wasakin lang yan ng isang katulad mo. Lumapit ito sa kanya, at sa boses na animoy isang hatol, sinabi nito ang mga salitang dumurog sa puso ni Sinag. May dalawa kang pagpipilian. Palaglag mo yang mga sumpa na nasa sinapupunan mo, o lumayas ka sa pamamahay na ito at hinding-hindi ka na magpapakita pa. Natigilan si Sinag. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ipapalaglag niya ang sarili niyang mga anak? Ang mga biyayang matagal niyang hinintay? Hindi ko po kaya. Umiiyak na sabi ni Sinag. Mga anak ko po ito, mga apo ninyo. Hindi ko sila apo, sila ay sumpa. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto. Pumasok si Lino, ang kanyang asawa. Nakita niya ang umiiyak na si Sinag at ang galit na si Doña Estela. Isang munting pag-asa ang sumibol sa puso ni Sinag. Lino, andito na si Lino. Ipagtatanggol siya nito. Mahal siya nito. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagmamakaawa. Lino, tulungan mo ako. Ang mama mo, pinapalaglag niya ang mga anak natin. Nakita ni Doña Estela ang pag-aalinlangan sa mukha ng anak. Lino, mamili ka. Matigas na sabi nito. Ang babaeng yan at ang sumpa na dala niya, o ang pamilya mo at ang apelyidong Montenegro? Lahat ng mata ay napunta kay Lino. Naghihintay si Sinag. Naghihintay ang kanyang puso sa sasabihin ng lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay. Ngunit si Lino ay nanatiling tahimik. Nakatayo lang siya roon, parang isang estatwa. Hindi siya makatingin ng diretso kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay umiiwas, puno ng takot at kawalan ng kakayahan. At sa katahimikang iyon, naintindihan ni Sinag ang lahat. Ang katahimikan ni Lino ay mas masakit pa sa 1,000 salita ng pagtatakwil. Ang katahimikan ni Lino ay isang punyal na tumusok ng diretso sa puso ni Sinag. Walang salita, walang pagtatanggol. Ang kanyang pananahimik ay ang mismong hatol. Hinawakan ni Lino ang braso niya. Ang pagkakahawak ay hindi marahas, ngunit malamig at walang pakiramdam. Halika na, Sinag, sabi nito sa boses na pilit pinipigilan ang panginginig. Saan tayo pupunta, Lino? Tanong ni Sinag, habang pinipilit kumawala. Lino, magsalita ka. Ang mga anak natin. Pero hindi na siya pinakinggan ni Lino. Kinaladkad siya nito palabas ng mansyon, palayo sa tingin ni Doña Estela na puno ng tagumpay. Dinala siya nito sa kanilang kotse at marahang itinulak papasok. Ang gabi ay madilim at nagsisimula nang pumatak ang ambon. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang kanyang mga hikbi at ang tunog ng wiper na humahawi sa luhang ulan sa salamin. Ang mga ilaw ng lungsod ng Esmeralda ay dumadaan sa kanilang bintana. Malalamlam na guhit ng kulay sa isang mundong biglang naging itim at puti para kay Sinag. Lino, parang awa mo na. Pagmamakaawa niya, ang bawat salita ay basag at hirap bigkasin. 7 taon. 7 taon kitang minahal at pinaglingkuran. Itatapon mo na lang ba ang lahat ng yon?
Paano na ang mga pangarap natin? Ang pamilya natin? Nakatitig lang si Lino sa daan. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibo. Nakita ni Sinag ang pagigting ng kanyang panga at sa isang saglit, sa ilalim ng ilaw poste na kanilang nadaanan, nakita niya ang isang butil ng luha na gumulong sa pisngi nito. Ngunit mabilis itong pinunasan ni Lino na para bang isang kahinaang hindi dapat makita. Ang luha na yon ay hindi nagbigay ng pag-asa kay Sinag. Bagkus, mas lalo lang nitong pinasakit ang kanyang dibdib. Umiiyak si Lino, hindi dahil ipinaglalaban siya, kundi dahil talunan ito. Umiiyak ito para sa sarili niya, tumigil ang sasakyan sa isang lugar na pamilyar sa kanya. Ang tulay sa dulo ng lungsod, isang lugar na madilim at bihira, ng daanan ng mga tao sa ganoong oras ng gabi. Ito ang tulay ng paglimot, ang tawag nila rito. Dito raw dinadala ang mga pusong sawi para kalimutan ng sakit. Bumukas ang pinto sa kanyang gilid. Bumuhos ang malakas na ulan. Agad na binabasa ang kanyang damit. "Bumaba ka na, Sinag!" utos ni Lino. Ang boses ay garalgal at walang emosyon. "Hindi, Lino, wag mong gawin ito sa'kin. Samin!" Pagmamakaawa niya, habang mahigpit na nakakapit sa upuan. Ngunit wala na siyang nagawa. Dahan-dahan siyang hinila ni Lino palabas sa gitna ng humahagupit na ulan. Ang init ng katawan ni Lino ay ang huling bagay na naramdaman niya bago siya binitawan nito. Nakatayo siyang mag-isa sa gilid ng tulay, nanginginig sa ginaw at sa sakit. Tumingin si Lino sa kanya sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay nababasa ng ulan at ng sarili nitong mga luha. "Patawarin mo ako, Sinag," halos pabulong na sabi nito. Iyon na ang huling mga salita. Sumakay si Lino sa kotse. Walang lingon likod, pinaharurot niya ito palayo. Iniwan si Sinag sa gitna ng kawalan. Ang pulang ilaw ng sasakyan ay unti-unting naglaho sa dilim, kasabay ng paglaho ng lahat ng kanyang pag-asa. Naiwan siyang mag-isa. Basang-basa, nilalamig, wasak na wasak. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa gilid ng tulay. Tumingin siya sa ibaba, sa madilim at rumaragasang tubig ng ilog. Isang anyaya, isang pagtakas mula sa lahat ng sakit. Para saan pa ang mabuhay? Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay ay tinalikuran na siya. Ang pamilyang pinangarap niya ay winasak bago pa man mabuo. Maging ang mga anak na dinadala niya ay itinuring na isang sumpa. Isang hakbang na lang at matatapos na ang lahat. Itinaas na niya ang kanyang paa. Ngunit sa gitna ng ingay ng ulan at hangin, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ama, ang kanyang tatay sa probinsya. Naalala niya ang huling pag-uusap nila bago siya magpakasal kay Lino. Hawak ng matanda ang kanyang mga kamay. Ang mga mata nito'y puno ng pagmamahal at kaunting lungkot. "Anak, pangako mo sa'kin," sabi nito. "Kahit anong mangyari, hinding-hindi ka susuko. Ang buhay ay isang regalo. Huwag na huwag mo yang sasayangin." Ang alaala na yon ay parang isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Bigla niyang naramdaman ang dalawang maliliit na buhay sa loob niya. Mga buhay na walang kasalanan. Mga buhay na nakadepende sa kanya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paa. Napaluhod siya sa basang semento. Ang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang tiyan. Humagulgol siya. Nang humagulgol, inilalabas ang lahat ng sakit, galit at pagkabigo. Nang maubos na ang kanyang luha, isang bagong damdamin ang pumalit. Determinasyon. "Hindi ako susuko," bulong niya sa hangin. "Para sa inyo, mga anak ko." Hindi na siya si Sinag na asawa ni Lino. Hindi na siya ang manugang ng mga Montenegro. Siya ay isang ina. At poprotektahan niya ang kanyang mga anak. Sa gitna ng kanyang pagluluksa at bagong tuklas na katatagan,
Isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang mukha. Isang convoy ng mga itim at mamahaling sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Napatayo siya, nagtataka, at medyo natatakot. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan. Isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng formal na uniforme ng isang butler, ang lumabas na may dalang payong. Lumapit ito sa kanya. Hindi inalintana ang malakas na ulan. Yumuko ito ng may buong paggalang. Sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakilala niya ang mukha nito. Si Mang Fidel, ang matagal ng katiwala ng kanilang pamilya sa probinsya. "Senyorita Sinag," sabi nito sa isang magalang at kalmadong boses, na para bang ang tagpong ito, isang babaeng basang-basa sa gitna ng tulay sa kalaliman ng gabi, ay ang pinakanormal na bagay sa mundo. Oras na po para umuwi. Tulala si Sinag habang pinapatakbo ni Mang Fidel ang sasakyan palayo sa tulay ng paglimot. Ang isip niya'y manhid, isang blangkong espasyo kung saan umalingaw-ngaw ang mga huling salita ni Lino at ang malupit na hatol ni Doña Estela. Binalot siya ni Mang Fidel ng isang makapal at tuyong kumot, ngunit hindi nito napawi ang ginaw na nanunuot hanggang sa kanyang mga buto, isang ginaw na nagmumula sa loob. Wala siyang imik sa buong biyahe. Saan siya dadalhin? Anong gagawin sa kanya? Wala na siyang pakialam. Para sa kanya, natapos na ang mundo niya sa tulay na yon. Huminto sila sa harap ng isang dambuhalang gate na bakal. Bumukas ito ng kusa at bumungad sa kanila ang isang mansyon na 10 beses na mas malaki at mas marangya kaysa sa bahay ng mga Montenegro. Napapaligiran ito ng malawak na hardin na puno ng mga ilaw na para bang isang paraiso sa gitna ng kadiliman. Inalalayan siya ni Mang Fidel papasok. Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha. Ang sahig ay gawa sa nagniningning na marmol at may isang dambuhalang chandelier na nakabitin mula sa mataas na kisame. Ito ay isang mundo na hindi niya kailanman inakalang i-exist, lalo na ang mapasok. Dinala siya sa isang malawak na silid-aklatan. Pinaupo siya sa isang malambot na sofa at binigyan ng isang tasang mainit na tsokolate. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. "Mang Fidel, bakit po ako narito?" Sa wakas ay nagawa niyang itanong. Ang boses niya ay paos. Hindi agad sumagot si Mang Fidel. Sa halip may kinuha itong isang leather-bound na album at isang makapal na folder mula sa isang estante at maingat na inilapag sa lamesang nasa kanyang harapan. "Senyorita Sinag," magalang na panimula nito, "maraming bagay po kayong hindi alam tungkol sa inyong pagkatao." Binuksan nito ang album. Ang unang larawan ay isang masayang mag-asawa. Karga-karga ang isang sanggol na nakangiti. Ang lalaki ay gwapo at mukhang makapangyarihan. Ang babae ay may angking ganda at kahinahunan. Pamilyar ang nangiti ng sanggol, ito po ang nangiti niya. "Ito po ang inyong mga magulang, si Don Ricardo Alcantara at ang yumaong si Senyora Elena." "Si tatay." "Pero ang alam ko'y isang simpleng magsasaka lang siya." Naguguluhang sabi ni Sinag. Umiling si Mang Fidel. "Isang kwento po yon na nilikha para protektahan kayo." Binuksan nito ang folder. Sa loob ay may mga dokumento, birth certificate, land titles, stock certificates. Lahat ay nakapangalan kay Sinag Alcantara bilang nag-iisang anak at tagapagmana ni Don Ricardo Alcantara, ang nagmamay-ari ng Alcantara Holdings, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang korporasyon sa buong bansa. Parang bombang sumabog sa isip ni Sinag ang lahat ng impormasyon. Siya? Anak ng isang bilyonaryo. Pero bakit? Bakit ako pinalaki sa probinsya? Bakit niya ako hinayaang maghirap? Sunod-sunod niyang tanong. Ang sakit ng pag-abandona ni Lino ay napalitan ng sakit ng isang buong buhay na kasinungalingan. Isang telepono ang inabot sa kanya ni Mang Fidel. Ang ama niyo na po ang magpapaliwanag ng lahat. Nanginginig niyang kinuha ang telepono. "Hello? Anak?"
Isang boses na pamilyar, ngunit may bigat at awtoridad na hindi niya pa narinig dati. Ang boses ng kanyang tatay. "Sinag, anak ko, patawarin mo ako." At doon, sa kabilang linya, ikinuwento ni Don Ricardo ang lahat tungkol sa mga kaaway sa negosyo na nagtangka sa buhay ng kanyang asawa na siyang dahilan ng pagkamatay nito. Dahil sa takot na baka pati siya ay mapahamak, itinago niya si Sinag sa probinsya ng amihan sa ilalim ng pangangalaga ng mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan, habang si Mang Fidel ay palihim na nagbabantay mula sa malayo. Isang desisyon na pinagsisihan niya araw-araw, ngunit ginawa niya para sa kaligtasan ng kanyang nag-iisang anak. "Hinayaan kitang mamuhay ng simple dahil akala ko iyon ang magliligtas sa'yo," sabi ng ama. Puno ng pagsisisi ang boses. "Pero nagkamali ako. Ang pagiging simple mo ang ginamit nilang dahilan para saktan ka. Patawarin mo ako, anak." Pagkatapos ng tawag na yon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Sinag. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito kahinaan. Ito ay naging panggatong. Lumipas ang mga araw, naging buwan, at naging taon. Isinilang ni Sinag ang kanyang kambal, isang lalaki at isang babae, sa isang pribadong ospital sa ibang bansa. Pinangalanan niya silang Alon at Tala. Sila ang kanyang alon ng lakas at ang kanyang bituin ng pag-asa. Sila ang naging sentro ng kanyang mundo. Habang pinalalaki ang kanyang mga anak, sinimulan ni Sinag ang kanyang transformasyon sa ilalim ng gabay ng kanyang ama at ng mga pinakamahuhusay na tutor. Pinag-aralan niya ang lahat tungkol sa negosyo, pananalapi, at batas. Ang mga gabing dati ginugugol niya sa pag-iyak ay napalitan ng pagbabasa ng mga business reports at stock market analysis. Nag-aral din siya ng self-defense. Natutunan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang malambot at maamo niyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang titig na matalas, matatag, at mapanuri. Ang babaeng umiyak sa ilalim ng tulay ay namatay na. Ang isinilang muli ay isang reyna. 7 taon. Nakatayo ngayon si Sinag Alcantara sa floor-to-ceiling window ng kanyang opisina sa pinakatuktok ng Alcantara Holdings Tower. Tanaw mula rito ang buong lungsod ng Esmeralda. Ang syudad na dating nagtakwil sa kanya ay ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang mga paa. Siya ay hindi na nakasuot ng simpleng bestida, kundi isang mamahaling business suit na bumabagay sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng may profesionalismo. Ang tanging bakas ng nakaraan ay ang isang malamig na kislap sa kanyang mga mata. "Senyorita, narito na po ang report na pinapahanap ninyo," sabi ni Mang Fidel na ngayon ay kanyang pinakatapat na executive assistant. Inilapag nito ang isang folder sa kanyang malawak na mesa. Kinuha ito ni Sinag at binuklat. Sa loob ay ang financial statement ng Montenegro Corporation. Gaya ng inaasahan niya, ito'y lugmok sa utang at malapit ng bumagsak. Sa isang pahina, may larawan ng board of directors ng kumpanya. Naroon si Doña Estela, mukhang tumanda na, ngunit arogante pa rin. At sa gitna, naroon si Lino. Ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng pagod at problema. "Handa na ako, Mang Fidel," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng bakal. Oras na para singilin ang mga Montenegro sa kanilang utang. Kinuha niya ang isang pulang pluma. Dahan-dahan, ngunit may diin. Binilugan niya ang pangalan sa ilalim ng titulong Chief Executive Officer. Lino Montenegro. Ang conference room ng Montenegro Corporation ay balot ng tensyon. Ang hangin ay mabigat. Halos mahirap hingahan. Nakaupo si Lino Montenegro sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga numerong nakapula sa financial report na nasa kanyang harapan. Sa bawat numero ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Sa kanyang tabi
Naroon si Doña Estela, ang kanyang ina. Kahit sa bingit ng pagbagsak, napanatili nito ang kanyang aroganteng postura, ngunit ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape ay hindi nakaligtas sa paningin ni Lino. Ang ibang miyembro ng board ay hindi mapakali. Ang kanilang mga bulungan ay parang mga bubuyog na naghahanap ng sisising reyna. Sino ba talaga itong bagong investor na ito? Tanong ng isa sa mga board members. Alcantara Holdings. Wala akong masyadong alam sa kanila, maliban sa bigla na lang silang sumulpot at namili ng stocks. Ang mahalaga ay may pera sila. Sagot naman ng isa pa. Pera na kailangan natin para hindi tuluyang lumubog ang kumpanya. Tumikhim si Lino. Kailangan nating maging maingat. Masyadong malaki ang porsyentong binili nila. Sila na ngayon ang may kontrol sa karamihan ng shares. Sa madaling salita, kung ano man ang gusto nilang mangyari, mangyayari. Bago pa man may makasagot, bumukas ang malaking pinto ng conference room. Isang babaeng nakasuot ng itim na business suit ang pumasok. Ang bawat hakbang ay may bigat at kumpiyansa. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang perpektong bun at ang kanyang mukha ay halos walang emosyon. Maliban sa isang matalas na tingin na tila kayang tumagos sa kaluluwa ng inumang tititigan niya. Sinundan siya ng isang pamilyar na lalaki, si Mang Fidel, na may bitbit na mga dokumento. Tumayo ang lahat, nag-aabang. Ngunit si Lino at Doña Estela ay nanatiling nakaupo na para bang napako sa kanilang mga silya. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at hindi makapaniwala. Ang mundo ni Lino ay tila huminto sa pag-ikot. Ang babaeng iyon, ang postura, ang mukha, mas tumanda, mas tumamatag, mas malamig. Ngunit walang duda. Siya si Sinag. Magandang umaga, bati ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. Ngunit para sa mag-ina, ang bawat pantig ay parang yelong tumutusok sa kanilang mga balat. Ako si Sinag Alcantara, ang kinatawan ng Alcantara Holdings. Inilibot niya ang kanyang paningin sa buong silid at sa huli ay tumigil ito kay Lino. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni Lino, nakita ni Sinag ang gulat, pagsisisi at isang hibla ng tanong. Sa mga mata ni Sinag, wala nang nakitang kahit anong emosyon si Lino. Isang blangkong pader na hindi niya kayang pasukin. Ikaw? Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Doña Estela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Anong ginagawa mo rito, babaeng taga-probinsya? Isang bahagyang nangisi ang sumilay sa labi ni Sinag. Panahon na siguro para itama ninyo ang inyong impormasyon, Doña Estela. Dahil ang babaeng taga-probinsya na tinutukoy ninyo ang nagmamay-ari ngayon ng kumpanyang ipinagmamalaki ninyo. Ipinakita ni Mang Fidel ang mga dokumento sa board. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig sa buong silid. Sa sumunod na oras, si Sinag ang nagkontrol ng pulong. Gamit ang isang laser pointer, isa-isa niyang ipinakita ang mga pagkakamali sa pamamalakad ni Lino. Bawat desisyon, bawat kontrata, bawat pagkalugi, lahat ay nakalatag, inilantad para makita ng lahat. Ang kanyang presentasyon ay hindi lamang base sa datos. Ito ay isang kalkuladong pagwasak sa reputasyon ni Lino bilang CEO. Habang nagsasalita si Sinag, hindi maiwasang pagmasdan siya ni Lino. Ang babaeng dati simpleng ngumingiti sa bawat luto niyang pagkain, ang babaeng umiiyak habang nagmamakaawa sa kanya, wala na. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang estranghera, isang reyna na nakaupo sa isang trono na gawa sa abo ng kanilang nakaraan. Nang matapos ang pulong, nagunahan sa paglapit ang mga board members kay Sinag, nag-aalok ng suporta. Hindi sila pinansin ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Lino na nakatulala pa rin. Tumayo si Sinag para umalis. Sa kanyang pagdaan, sinubukan siyang harangin ni Lino. Sinag, mag-usap tayo. Pakiusap nito.
Ang boses ay puno ng desperasyon. Huminto si Sinag, ngunit hindi siya nito hinarap. "It's Miss Alcantara to you, Mr. Montenegro." Malamig niyang sagot. Sapat na para marinig lamang nilang dalawa. "Our conversation is done. You can discuss your severance package with my legal team." Nagsimula na siyang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa dibdib ni Lino. Hindi niya kayang hayaan na matapos na lang ng ganoon. Kailangan niyang malaman. "Ang mga anak ko," biglang sabi ni Lino. Sapat na para mapahinto si Sinag sa may pintuan. Dahan-dahang lumingon si Sinag. Isang kilay ang nakataas. Isang malamig na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Nagtataka ka ba kung nasaan ang mga anak mo?" Tanong niya. Ang boses ay mababa ngunit puno ng lason. "O kinalimutan mo na rin sila, tulad ng ginawa mo sa akin?" Hindi na niya hinintay ang sagot. Tuluyan na siyang lumabas ng silid, kasama si Mang Fidel. Naiwan si Lino na nakatayo, parang binuhusan ng nagyayalong tubig. Ang tanong ni Sinag ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit. Hindi. Hinding-hindi niya sila kinalimutan. Sa loob ng 7 taon, araw-araw niyang pinagsisihan ang gabing iyon. Araw-araw, iniisip niya kung ano ang nangyari sa kanila. Araw-araw, binabagabag siya ng kanilang mga multo. At ngayon, ang multo ng kanyang nakaraan ay nagbalik. Hindi para magmakaawa, kundi para maningil. Nakatayo si Lino sa bintana ng kanyang opisina, nakatanaw sa lungsod ng Esmeralda. Dati, ang tanawing ito ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kapangyarihan at pag-aari. Ngayon, ang bawat gusali, bawat ilaw, ay tila nanunumbat sa kanya. Hindi na niya ito pag-aari. Ang reyna ng syudad na ito ngayon ay ang babaeng minsan niyang itinapon sa dilim. Paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan ang huling tanong ni Sinag. "Nagtataka ka ba kung nasaan ang mga anak mo? O kinalimutan mo na rin sila, tulad ng ginawa mo sa akin?" Kinalimutan? Kung alam lang ni Sinag. Kung alam lang niya na sa loob ng 7 taon, walang gabi na hindi siya binangungot ng alaala ng gabing iyon. Biglang nagbalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang paghagupit ng ulan sa salamin ng kotse, ang panginginig ng mga kamay ni Sinag, ang sakit sa mga mata nito bago niya ito iwanan. Matapos niyang patakbuhin ang sasakyan palayo sa tulay, hindi siya nakalayo. Mga ilang kanto lang ang layo. Itinigil niya ang kotse sa isang madilim na eskinita. Doon, ibinuhos niya ang lahat. Sinuntok niya ang manibela hanggang sa mamula ang kanyang mga kamao. Humagulgol siya na parang isang bata, isang luhang walang sinumang nakakita. Naisip niyang bumalik. Naisip niyang suwayin ang kanyang ina at yakapin si Sinag. Ngunit nanaig ang takot. Ang takot sa kanyang ina. Ang takot na mawala ang lahat ng yaman at posisyon. Ang takot na bumalik sa wala. At ang takot na yon ang nagtulak sa kanya pauwi sa mansyon, tungo sa isang buhay na walang kaluluwa. "Lino, mahal?" Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Isabel, ang kanyang asawa. Isang babaeng perpekto sa paningin ng lipunan, pinili ng kanyang ina para sa kanya 3 taon na ang nakalipas. Maganda si Isabel, mayaman, at galing sa tamang pamilya. Ngunit ang mga mata nito'y walang kislap na hinahanap niya. Ang mga ngiti nito'y hindi abot sa puso. "Kakain na tayo. Pinapatawag na tayo ni Mama," sabi nito, habang inaayos ang kurbata niya. Napapikit si Lino nang maramdaman ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang dibdib. Malamig, hindi tulad ng mga kamay ni Sinag na laging may daladalang init. "Susunod na ako." Walang gana niyang sagot. Sa loob ng 7 taon, sinubukan niyang hanapin si Sinag. Sa unang taon, umupa siya ng mga private investigator, ngunit bigla na lang itong nawala na parang bula. Walang record, walang bakas, na para bang kinain ito ng lupa.
Kalaunan, sumuko na rin siya. Kinumbinsi ang sarili na marahil ay nakahanap na ito ng bagong buhay, isang buhay na masaya at malayo sa kanya. Ngunit ang pagbabalik nito ay nagpatunay na mali siya. Hindi ito nagtago. Naghanda ito. Kinagabihan, sa kanyang study, gumawa siya ng isang tawag na matagal na niyang hindi ginagawa. "Kailangan ko ng serbisyo mo ulit," sabi niya sa kausap sa kabilang linya, isang kilalang private investigator. Ang pangalan niya ay Sinag Alcantara. Oo, siya nga. Gusto kong malaman ang lahat. Saan siya tumira sa loob ng 7 taon? Anong ginawa niya? At nag-atubili siya. Alamin mo ang lahat tungkol sa mga anak niya. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam niya'y nabunutan siya ng tinik. Sa wakas, may ginagawa na siyang tama. Ngunit ang kapayapaan niya'y hindi nagtagal. Pumasok sa study si Doña Estela nang walang katok-katok. Ang mukha ay puno ng galit. Nakita mo ba ang ginawa ng babaeng yon? Bungad nito. Ang kahihiyan na dinala niya sa pamilya natin. Isang ahas na pinalaki natin. Kailangan nating gumanti, Lino. Durugin natin siya bago niya tayo maunahan. Napuno na si Lino. Ang 7 taong pagkikimkim ng sisi at galit sa sarili ay biglang sumabog. Tumigil na kayo, ma. Sigaw niya. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Nagulat maging si Doña Estela. Wala na tayong idudurog dahil tayo ang dahilan kung bakit nangyayari ito. Tayo ang sumira sa kanya. Ano ang sinasabi mo? Ako. Ako ang duwag na nag-iwan sa kanya sa gitna ng ulan. At kayo. Kayo ang nagtulak sa akin na gawin yon dahil sa mga walang kwentang pamahiin ninyo. Tumayo si Lino, ang mga matay nag-aapoy. Hindi siya ahas, ma. Isa siyang biktima. At tayo ang mga halimaw sa kwento niya. Ma, kasalanan natin ito. Sinira natin ang buhay niya. Natigilan si Doña Estela, hindi makapaniwala sa nakikita at naririnig. Sa unang pagkakataon, sinuway siya ng kanyang anak. Ang anak na sunod-sunuran sa kanya. Umalis si Lino sa study, iniwan ang kanyang ina na tulala. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makalayo. Habang naglalakad siya sa hardin, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula sa private investigator. Mabilis, masyadong mabilis. Ang subject ay her with them. Nanginginig niyang binuksan ang email, walang masyadong salita. Isang attachment lang, isang litrato. Nang bumukas ang litrato, tila huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Si Sinag. Nakaupo sa isang picnic blanket sa isang parke, pero hindi ito ang malamig na reyna na nakita niya sa boardroom. Ang Sinag sa litrato ay nakangiti. Isang ngiting totoo, puno ng saya. Isang naman ang ngiting matagal na niyang hindi nakikita at pinananabikan. At sa magkabilang gilid niya, nakayakap sa kanya ay 2 bata. Isang batang lalaki at isang batang babae. Parehong mga 7 taong gulang. Ang batang babae ay may mahabang buhok at mga mata ni Sinag, ngunit ang nangiti nito ay sa kanya. At ang batang lalaki, ang buong mukha nito ay isang maliit na bersyon niya. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ilong, ang kanyang buhok. Sila na nga, ang mga anak niya, ang kambal na itinuring na sumpa. Bumagsak si Lino sa kanyang mga tuhod. Ang litrato ay nanlalabo dahil sa mga luhang bumabaha mula sa kanyang mga mata. Isang halo ng matinding sakit para sa mga taong nasayang at isang maliit, nanginginig na usbong ng pag-asa. Buhay sila at masaya sila nang wala siya. Ang bawat araw ay isang kalkuladong galaw sa chessboard para kay Sinag. Ang Montenegro Corporation ay unti-unti niyang nilalason mula sa loob. Ipinapatupad niya ang mga bagong pulisiya na nagpapahirap sa mga lumang gawin ng kumpanya. Ibinubunyag niya ang mga anomalya na matagal nang itinatago sa ilalim ng pamumuno ni Doña Estela.
Ang kanyang paghihiganti ay hindi isang marahas na pagsabog. Ito ay isang mabagal, malamig, at tiyak na pagdurog. Ngunit ang pinakamabisa niyang armas laban kay Lino ay hindi ang pera o kapangyarihan. Ito ay ang kanilang nakaraan. Isang hapon, sinadya ni Sinag na bisitahin ang isang maliit at lumang kapihan sa isang sulok ng Esmeralda. Ang kapihan ng mga pangarap. Dito sila unang nag-date ni Lino. Naaalala pa niya ang amoy ng bagong giling na kape, ang init ng kamay ni Lino habang hawak ang sa kanya, at ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa loob ng 4 na sulok ng lugar na yon. Umupo siya sa kanilang paboritong pwesto sa tabi ng bintana. Nag-order siya ng 2 kapeng barako, ang laging in-order nila noon. Ang isa ay para sa kanya at ang isa ay inilagay niya sa kabilang panig ng mesa na para bang may hinihintay. Gaya ng inaasahan niya, ilang minuto lang ang lumipas, pumasok si Lino. Alam niyang susundan siya nito. Alam niyang desperado na itong makahanap ng pagkakataong makausap siya. Nakita ni Lino ang eksena. Si Sinag, ang 2 tasa ng kape, ang pamilyar na lugar, isang bitag na gawa sa matatamis na alaala. At alam ni Lino na isa itong bitag, ngunit kusa pa rin siyang pumasok dito. "Sinag," sabi nito. Ang boses ay mababa. Tumingin si Sinag sa kanya. Isang blankong ekspresyon ang nasa mukha. "Mr. Montenegro, what a coincidence." "Hindi ito coincidence," sabi ni Lino. "Alam kong sinadya mo to." "Diretso ka pala magsalita ngayon," sagot ni Sinag habang marahang hinahalo ang kanyang kape. Hindi katulad noon. Umupo si Lino sa tapat niya. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng mga tanong na hindi masabi. Sa gitna ng kanilang katahimikan, biglang tumunog ang telepono ni Lino. Isang importanteng tawag mula sa isang investor na maaring sumalba sa isang malaking proyekto ng Montenegro Corp. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang buong atensyon ay nakay Sinag. "Gusto kong makita ang mga anak ko." "Talaga?" tanong ni Sinag. Ang boses ay may bahid ng panunuya. "Para saan? Para ituring mo rin silang sumpa, tulad ng ginawa ng ina mo?" Nasaktan si Lino. "Hindi. Hinding-hindi ko sila itinuring na sumpa. Pero hinayaan mong itakwil sila. Hinayaan mong itapon mo ako. Pareho lang yon, Lino." Patuloy na tumunog ang telepono ni Lino. Sa huli, namatay din ito. Huli na ang lahat. Ang investor call na yon ay hindi na mauulit. At alam ito ni Sinag. Isang maliit na tagumpay sa kanyang malaking plano. Sa kabilang dako, hindi nakatulog si Doña Estela. Ang pagsuway ni Lino at ang biglaang pagbabalik ni Sinag bilang isang makapangyarihang babae ay gumulo sa kanyang mundo. Hindi siya makapapayag na matalo. "Kailangan kong malaman ang kahinaan niya," bulong niya sa sarili. Lahat ng tao ay may kahinaan. Nag-utos siya ng mga tauhan na bumalik sa probinsya ng amihan. Hinalughog nila ang buong baryo para sa kahit anong impormasyon, kahit anong dumi na maaaring gamitin laban kay Sinag. Ngunit wala silang nahanap. Ang mga taong dati kilala si Sinag ay bigla na lang naging tikom ang bibig. Ang mga record sa munisipyo at simbahan ay malinis, na para bang ang pagkatao ni Sinag Alcantara bilang isang simpleng taga-probinsya ay binura na sa kasaysayan. Ang hindi alam ni Doña Estela, matagal nang nilinis ni Don Ricardo ang lahat ng bakas bago pa man niya simulan ang kanyang paghahanap. Gabi na nang umuwi si Sinag sa kanyang mansyon. Ang malamig na reyna ng boardroom ay naglaho pagpasok niya sa pintuan. Sinalubong siya ng 2 maliliit na yakap. "Mommy!" Sabay na sigaw ni Alon at Tala. Napaluhod si Sinag at niyakap ng mahigpit ang kanyang kambal. Ang amoy ng kanyang mga anak, ang tanging lunas sa pagod at galit na kanyang nararamdaman. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang dahilan. "How was school, my loves?" Malambing niyang tanong. "It was great,"
I got a star in my drawing. Masayang sabi ni Tala. Habang naghahapunan, tinitignan niya ang kanyang mga anak. Si Alon, na tahimik ngunit mapagmasid, tulad niya. At si Tala, na masayahin at palangiti, tulad ng Lino na minahal niya noon. Isang masakit na paalala. Pagkatapos niyang patulugin ang mga bata, nagkwento siya sa kanila. Isang kwento tungkol sa isang prinsesang nakipaglaban sa isang dragon. Mommy, biglang tanong ni Alon, ang kanyang mga matay seryoso. Do we have a daddy? Natigilan si Sinag. Ito ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan. Hinaplos niya ang buhok ng anak. Everyone has a daddy, anak. Yours is just in a faraway castle right now. Is he a king? Tanong naman ni Tala. Ngumiti si Sinag, isang nangiting malungkot. He was supposed to be. Samantala, sa labas ng dambuhalang gate ng mansyon ni Sinag, nakatayo si Lino sa ilalim ng nagsisimulang ambon na para bang isang deja vu ng gabing iyon sa tulay. Tinitignan niya ang mga bintanang may ilaw. Alam niyang nasa loob ang kanyang pamilya. Isang pamilyang hindi kanya. Sumigaw siya. Sinag, parang awa mo na. Kausapin mo ako. Sinag! Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang katahimikan at ang unti-unting paglakas ng ulan. Bumalik si Lino sa kanyang kotse, basang-basa at talunan. Pagbukas niya ng kanyang laptop para tignan ang pinsalang idinulot ng na-miss niyang tawag, isang email ang nakaagaw ng kanyang pansin. Mula sa isang hindi kilalang sender. Ang subject, ang simula ng lahat. Mayroon itong isang audio file attachment. Dahil sa kuryosidad, pinindot niya ito. Isang lumang recording ang tumugtog. 2 boses ng lalaki. Ang isa ay hindi niya kilala. Ngunit ang isa pa, kailangan mong makuha ang tiwala niya. Siya ang susi para mapabagsak si Alcantara. Paano kung mahulog ako sa kanya? Problema mo na yan. Gawin mo ang trabaho mo, Montenegro. Ang boses na yon. Ang mas bata at aroganteng boses na yon. Ito ang kanyang boses. 8 taon na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Lino. Ang mukha niya'y namutla. Ang lihim na akala niya'y matagal nang nakabaon ay biglang bumangon mula sa hukay. Ang audio recording ay parang isang multo na bumulong sa tenga ni Lino. Isang multo mula sa isang buhay na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang bawat salita, bawat pag-aalinlangan sa kanyang boses noon ay bumalik na parang mga karayom na tumutusok sa kanyang budhi. Ito na, ang pader na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at kasalukuyan ay gumuho na. Wala nang atrasan, wala nang pagtatago. Alam niyang kailangan niyang harapin si Sinag. Hindi na bilang CEO ng Montenegro Corp na nakikiusap, kundi bilang si Lino, ang lalaking may pinakamalaking kasalanan sa kanya. Nagmamadali siyang nagmaneho patungo sa isang lugar na alam niyang pribado. Isang lugar kung saan maaari silang mag-usap nang walang makakarinig. Isang luma at abandonadong observatory sa tuktok ng isang burol, tanaw ang buong Esmeralda. Dito niya unang sinabi kay Sinag na mahal niya ito. Isang kasinungalingan na kalaunay naging katotohanan. Nagpadala siya ng isang text message kay Sinag, isang simpleng mensahe na may address ng observatory. Kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, magkita tayo rito. Mag-isa ka lang. Samantala, natanggap ni Sinag ang text message habang tinitignan ang mga report para sa board meeting kinabukasan. Kumunot ang kanyang noo. Anong katotohanan ang sinasabi ni Lino? Akala niya'y alam na niya ang lahat. Akala niya'y ang duwag na pag-abandona nito ang pinakamalaking kasalanan nito. Ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib, isang kuryosidad na hindi niya mapigilan. Dumating si Sinag sa observatory. Ang hangin sa tuktok ng burol ay malamig. Nakita niya si Lino na nakatayo, malapit sa dulo ng viewing deck, nakatalikod sa kanya,
Nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Anong drama ito, Lino? Tanong ni Sinag. Ang boses ay matigas at walang pasensya. Kung akala mo, madadaan mo ako sa mga ganito? Dahan-dahang humarap si Lino. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang desperadong CEO. Ito ay mukha ng isang taong pagod na pagod ng tumakbo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang telepono. May kailangan kang marinig, Sinag. Sabi niya, ang boses ay kalmado ngunit mabigat. Hindi na niya kailangang sabihin pa. Ipinatong ni Lino ang telepono sa isang semento na upuan at pinindot ang play. Sa simula, hindi maintindihan ni Sinag. Isang pag-uusap. Dalawang lalaki. Ngunit habang tumatagal, ang mga salita ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Isang nakakakilabot na kahulugan. Kailangan mong makuha ang tiwala niya. Siya ang susi para mapabagsak si Alcantara. Alcantara, ang apelyido niya, ang apelyido ng kanyang ama. Paano kung mahulog ako sa kanya? Ang boses na yon, ang boses ni Lino, isang bersyon na mas bata, mas arogante. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin. Tumingin si Sinag kay Lino. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang emosyon na hindi pa niya naramdaman dati. Isang halo ng matinding pagkalito at paparating na sakit. Ano yon? Nanginginig niyang tanong. Ang simula, sagot ni Lino. Ang tingin ay nakatutok sa kanya. Ang simula ng lahat ng kasinungalingan natin. At nagsimula siyang magkwento. Isang kwento na nagsimula, 8 taon na ang nakalipas. Siya ay isang ambisyosong binata. Desperadong patunayan ang sarili sa kanyang ina at sa mundo ng negosyo. Isang araw, nilapitan siya ni Mr. Vargas, isang matinding karibal, sa negosyo ni Don Ricardo Alcantara. Inalok siya ni Vargas ng isang kasunduan. Tulungan siyang pabagsakin ng Alcantara Holdings sa pamamagitan ng paggamit sa nag-iisang kahinaan nito, ang nag-iisang anak, na itinatago nito sa probinsya. Ang kapalit ay isang malaking pwesto at parte sa kumpanya kapag bumagsak na si Alcantara. Ginamit kita, Sinag. Pag-amin ni Lino, ang bawat salita ay tila isang pagtaga sa sarili niyang dibdib. Nilapitan kita, niligawan, pinakasalan. Lahat yon ay parte ng plano. Napahakbang paatras si Sinag na para bang sinampal. Ang mga alaala ng kanilang nakaraan, ang mga ngiti, ang mga halik, ang mga pangako. Lahat ay biglang naging isang malaking panloloko. Ang 7 taon ng pagmamahal na akala niya'y totoo ay isang pag-arte lang pala. Pero pagpapatuloy ni Lino, ang boses ay nagsimulang mabasag. Habang tumatagal, hindi ko namalayan. Ang pag-arte ay naging totoo. Minahal kita, Sinag. Minahal kita nang higit pa sa plano, higit pa sa ambisyon ko. Sa piling mo, naramdaman ko ang kaligayahan na hindi kayang ibigay ng kahit anong pera o posisyon. Tears started to well up in Sinag's eyes. Hindi luha ng awa, kundi luha ng matinding galit at pagkasuklam. Kasinungalingan. Totoo, Sinag. Maniwala ka. Pagmamakaawa ni Lino. Kaya ako nanahimik noong gabing iyon. Hindi lang dahil sa takot ko kay Mama. Natakot ako na kapag ipinaglaban kita, malalaman ni Mr. Vargas, malalaman niya na totoo na ang nararamdaman ko. At kapag nalaman niya, hindi lang ako ang mapapahamak. Ikaw, pati ang pamilya mo, dadamay niya. Ang pananahimik ko ay isang duwag na paraan para protektahan ka. Ang buong mundo ni Sinag ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Mas masakit, mas malala. Ang plano niya sa paghihiganti na itinayo niya sa pundasyon ng pag-abandona ay biglang naging walang saysay. Ang kaaway na kinamumuhian niya sa loob ng 7 taon ay hindi lang pala isang duwag na asawa. Isa itong manloloko.
isang taksil. Ang buong pag-ibig nila ay isang malaking kasinungalingan mula sa simula. Lumapit siya kay Lino, itinaas niya ang kanyang kamay, at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi nito. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang buong buhay ko, sabi ni Sinag, habang ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang boses ay puno ng sakit na hindi mailarawan. Ang buong pagkatao ko, isang kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang tunog na marahas at wala sa lugar. Nakita niya ang pangalan ni Mang Fidel sa screen. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinagot ito. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. "Hello, Mang Fidel?" Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay puno ng pagkasindak at takot. "Senyorita, Senyorita," hirap na sabi ni Mang Fidel. "Ang mga bata, nawawala sila." Ang mga salita ni Mang Fidel ay parang kidlat na tumama sa nanlalambot ng puso ni Sinag. "Ano? Paanong nawawala?" Sigaw niya sa telepono. Ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman niya para kay Lino ay biglang napalitan ng isang emosyon na mas matindi at mas primal. Ang takot ng isang ina. "Pag-uwi ko po mula sa paghahatid sa inyo, wala na sila sa kanilang silid-aralan." Ang sabi ng tutor nila. May 2 lalaking naka-uniforme ng security ng mansyon ang nagsabing may emergency daw at kailangan silang isama. "Hindi na po sila mahagilap, senyorita," paliwanag ni Mang Fidel. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Binitawan ni Sinag ang kanyang telepono. Nabitawan niya ito. Ang kanyang mga binti ay nanghina at napaupo siya sa malamig na semento. Ang kanyang isip ay tumamatakbo ng mabilis, ngunit walang direksyon. Ang mga anak niya, ang kanyang alon at tala, ang kanyang buhay. Nakita ni Lino ang pagbabago sa mukha ni Sinag mula sa galit patungo sa purong pagkasindak. Lumapit siya. Ang sakit mula sa sampal ay wala na. Napalitan ng pag-aalala. "Sinag, anong nangyari?" Ang mga bata. Ang tanging naibulong ni Sinag habang nakatitig sa kawalan. "Nawawala sila." 2 salita. Ngunit para kay Lino, ang 2 salitang yon ay mas malakas pa sa sampal. Ang mga anak niya, ang mga anak na sa litrato niya lang nakita. Nasa panganib sila, at sa isang iglap, lahat ay naging malinaw. Ang biglaang paglabas ng audio recording, ang pagkawala ng mga bata. Iisa lang ang may kakayahang gawin ang mga ito. Iisa lang ang taong may dahilan. "Vargas," bulong ni Lino. Ang pangalan ay parang lason sa kanyang bibig. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang pagkalito ay makikita sa kanyang mga matang luhaan. "Sino si Vargas?" "Ang karibal ng ama mo." Mabilis na sagot ni Lino. Ang kanyang utak ay nagsimulang gumana sa gitna ng kaguluhan. "Ang taong nag-utos sa akin na lokohin ka. Ang paghihiganti mo sa Montenegro Corp. Nag-iingay ka sa mundo ng negosyo. Nalaman niya na buhay ka. Nalaman niya na may alas siya laban sa pamilya Alcantara. Ang paghihiganti mo, inilagay mo sa panganib ang mga anak natin." Ang mga salita ni Lino ay malupit, ngunit totoo. Natigilan si Sinag. Ang kanyang plano, ang kanyang perpektong plano ng paghihiganti, ay nagkaroon ng isang malaking butas na hindi niya nakita. Sa sobrang pagtuon niya sa pagpapabagsak sa mga Montenegro, hindi niya naisip na may mas malaki at mas mapanganib na kaaway na nagmamasid mula sa dilim. Isang kaaway na siya mismo ang gumising. Ang galit niya sa sarili ay halos kasing tindi ng takot na nararamdaman niya. "Kailangan nating bumalik sa mansyon," sabi ni Lino. Ang boses ay may biglang awtoridad. Hindi ito ang duwag na Lino na kilala niya. Ito ay isang lalaking may layunin. Nagmamadali silang sumakay sa kotse ni Sinag. Ang katahimikan sa loob ay masakit. Si Sinag,
na kanina lang ay gustong pumatay sa lalaking katabi niya, ay ngayon napipilitang umasa sa kanya. At si Lino, na handa nang tanggapin ang lahat ng galit ni Sinag, ay kailangan munang isantabi ang sariling kasalanan para harapin ang mas malaking panganib. Pagdating nila sa mansyon, nagkakagulo na ang mga security personnel. Sinalubong sila ni Mang Fidel, ang muka ay gusot sa pag-aalala. "Senyorita, patawarin niyo po ako. Hindi ito ang oras para dyan, Mang Fidel," putol ni Sinag. Ang boses ay malamig at kontrolado, kahit ang loob niya'y nag-aapoy sa kaba. I-lockdown ang buong property. Walang lalabas, walang papasok. I-review ang lahat ng CCTV footage. Sa loob ng security room, pinanood nila ang recording. Nakita nila ang dalawang lalaking naka-uniforme na papalapit sa silid-aralan. Nakita nila kung paano isinama ng mga ito ang walang kamalay-malay na sina Alon at Tala. Ang pinakamasakit na parte ay nang lumingon ang isa sa mga lalaki sa CCTV camera bago sila tuluyang umalis. Ngumisi ito. Isang ngipangising alam na alam ni Lino. Ito ang kanang kamay ni Vargas. "Kailangan nating tumawag ng pulis," sabi ni Mang Fidel. "Huwag," sabay na sabi ni Lino at Sinag. Nagkatinginan sila, nagkakaintindihan sa isang bagay sa unang pagkakataon sa gabing iyon. "Hindi pulis ang kalaban natin," paliwanag ni Lino. Mas salimuot maglaro si Vargas. Kapag nalaman niyang sangkot ang pulis, maaaring ituloy niya ang masama niyang balak. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok ang isang katulong. "Ma'am, si Doña Estela po nasa labas," nagpupumilit pumasok. Napasabunot si Sinag sa kanyang buhok. "Hindi ko siya kailangang harapin ngayon." Ngunit huli na. Pumasok si Doña Estela, ang mukha ay namumutla. Nakita niya ang kaguluhan. Nakita niya si Sinag at Lino na magkasama. Ang kanilang mga mukha ay balot ng pag-aalala. "Anong nangyayari dito? Lino, nasaan ang mga apo ko?" tanong niya. At sa unang pagkakataon, narinig ni Sinag ang salitang apo mula sa bibig nito nang walang bahid ng pagkasuklam kundi takot. "Wala sila rito, Mama," sagot ni Lino. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Sinag na naiwan sa mesa. Isang unknown number, isang video message. Nanginginig niyang pinindot ang play. Ang buong silid ay natahimik. Lumitaw sa screen ang mukha ni na Alon at Tala. Sila'y nasa isang madilim na silid, magkayakap. Takot ang makikita sa kanilang mga mata, ngunit sinisikap nilang maging matapang. "Mami," umiiyak na sabi ni Tala. Pagkatapos ay isang boses ng lalaki ang narinig. Malamig at walang emosyon. Ang boses ni Vargas. "Magandang gabi, Miss Alcantara. O dapat ko bang sabihing Sinag? Nakikita mo ba ang maganda at gwapo mong mga anak? Sila ang kabayaran sa mga kasalanan ng lolo nila." Isang anino ang dumaan at hinaplos ang buhok ni Tala na lalong nagpaiyak sa bata. "Simple lang ang gusto ko." Pagpapatuloy ng boses, "Ang buong Alcantara Holdings. Ibagsak mo ang kumpanya mo. Ibigay mo sa akin ang lahat. Kung hindi..." Ang video ay biglang naputol. Nabitawan ni Sinag ang telepono. Ang kanyang lakas ay tuluyang nawala. Napasandal siya sa pader. Ang paghinga ay hirap. Lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang paghihiganti, ang kanyang bagong buhay, lahat ay babagsak sa isang iglap at wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang ultimatum ni Vargas ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng mansyon, nag-iwan ng nakabibinging katahimikan. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang 1,000 karayom na tumutusok sa puso ni Sinag, ang kanyang mga anak, ang kanyang Alon at Tala. Nasa kamay sila ng isang halimaw. "Ibibigay ko." Walang pag-aalinlangang sabi ni Sinag. Ang boses ay basag, ngunit desidido. "Ibibigay ko ang lahat, ang kumpanya, ang pera. Wala akong pakialam. Ibalik lang niya ang mga anak ko." "Hindi ganoon kadali yon, Sinag," sabi ni Lino.
Ang kanyang isip ay mabilis na nagpoproseso ng sitwasyon. Kilala ko si Vargas. Kahit ibigay mo ang gusto niya, walang kasiguraduhan na pakakawalan niya ang mga bata. Sila ang alas niya laban sa pamilya ninyo. Hindi niya basta-basta bibitawan yon. Pero anong gagawin natin? Halos pasigaw na tanong ni Sinag. Ang kanyang kontrol ay unti-unti nang nawawala. Uupo lang ba tayo rito at maghihintay? Hindi, sagot ni Lino. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sinag sa mga mata nito ang isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Determinasyon. May alam akong lugar. Isang lumang bodega malapit sa pier. Doon niya madalas ginagawa ang mga madumi niyang transaksyon. Kung may lugar man siyang pagtataguan sa mga bata, malamang ay doon. Paano ka nakakasiguro? Tanong ni Mang Fidel na may pagdududa sa boses. Dahil minsan na niya akong dinala roon, mapait na sagot ni Lino. Noong mga panahong bulag pa ako sa ambisyon at sunod-sunuran sa kanya. Isang plano ang mabilis na nabuo. Hindi sila maaaring sumugod ng basta-basta. Tatawag si Sinag kay Vargas at sasabihing pumapayag siya sa kasunduan para makuha ang atensyon nito, habang si Lino kasama ang piling security team ng mga Alcantara na pinamumunuan ni Mang Fidel ay pupunta sa bodega para kumpirmahin kung naroon nga ang mga bata. Habang naghahanda sila, ang bawat isa ay gumagalaw na may bigat sa kanilang mga dibdib. Nagtama ang mga mata ni Lino at Sinag. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga tingin, may isang hindi inaasahang pagkakaintindihan. Sa gabing ito, hindi sila magkaaway. Hindi sila ang manloloko at ang biktima. Sila ay dalawang magulang na gagawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Dumating ang oras. Si Sinag, nasa kanyang opisina sa mansyon, nanginginig na tinawagan ang numero ni Vargas. Si Lino at ang kanyang team, nasa loob ng isang itim na van malapit sa pier, naghihintay ng signal. Vargas, sabi ni Sinag, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Pumapayag na ako. Handa na akong pirmahan ang lahat ng papeles. Isang mademonyong tawa ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Magaling! Magaling, Sinag. Alam kong matalino kang babae, pero huwag mo akong subukang lokohin. Isang maling galaw mo lang, at ipapadala ko sa iyo ang mga daliri ng mga anak mo, isa-isa. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag sa banta, ngunit hindi siya nagpahalata. Nasaan ang mga anak ko? Gusto ko silang makausap. Mamaya, pagkatapos mong pumirma. Sa bodega, nakatanggap ng text si Lino mula kay Sinag. He's on the phone. Go. Iyon na ang hudyat. Mabilis ngunit tahimik na kumilos ang grupo ni Lino. Gamit ang mga night vision goggles, nakita nila ang dalawang bantay sa labas. Mabilis silang napaslang ng walang ingay. Maingat nilang binuksan ang isang bintana sa gilid ng bodega. Pumasok si Lino at Mang Fidel. Ang loob ay madilim at amoy kalawang. Puno ito ng mga kahon at lumang makinarya. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang mahinang bumbilya, nakita nila ang isang silid na may rehas. At sa loob nito, nakaupo sa sahig, magkayakap sina Alon at Tala. Napatigil sa paghinga si Lino. Ang mga anak niya. Sa unang pagkakataon, nakikita niya sila sa personal. Ang puso niya ay tila dinudurog at binubuo ng sabay. Ang pagnanais na tumakbo at yakapin sila ay napakalakas, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nandito sila, bulong niya sa kanyang radio. Ngunit bago pa man sila makagawa ng susunod na hakbang, isang anino ang biglang gumalaw mula sa likod ng mga kahon. Ang kanang kamay ni Vargas, nakita sila nito. Intruders! Sigaw nito. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nagsimula ang gulo. Nagpapalitan ng putok ang security team ng Alcantara at ang mga tauhan ni Vargas. Sa gitna ng kaguluhan, iisa lang ang nasa isip ni Lino. Ang mga bata. Tumakbo siya papunta sa silid na may rehas.
Hindi inalintana ang mga balang lumilipad sa paligid. "Alon! Tala!" Sigaw niya. Tumingin ang mga bata, ang mga matay puno ng takot. Hindi nila siya kilala. Sa kabilang dako, narinig ni Sinag ang putukan mula sa telepono ni Vargas. "Ano yon? Anong nangyayari?" Sigaw niya. "Traidor ka!" Sigaw pabalik ni Vargas. "Sabi ko na nga ba? Sige, gusto mo ng gulo? Magkita tayo sa impyerno." Biglang naputol ang linya. Sa bodega, nagawang sirain ni Lino ang lock ng kulungan. "Halik kayo, mga anak! Kailangan na nating umalis dito." Ngunit natatakot ang mga bata sa kanya. Yumakap lang sila ng mahigpit sa isa't isa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Vargas mula sa isang opisina sa itaas. May hawak na baril. Itinutok niya ito hindi kay Lino, kundi sa mga bata. "Tapos na ang laro, Montenegro," sabi ni Vargas. Ang mukha ay puno ng galit. Ngunit bago pa man niya makalabita ang gatilyo, isang anino ang mabilis na kumilos. Si Mang Fidel, gamit ang sariling katawan, ay itinulak si Lino at ang mga bata palayo sa linya ng putok. Isang bala ang tumama sa balikat ni Mang Fidel. Habang nagkakagulo, nakita ni Lino ang kanyang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya paakyat sa hagdanan, diretso kay Vargas. Ito na ang pagkakataon niyang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Nakita ni Vargas si Lino na paparating. Muli niyang itinutok ang baril. Ngayon ay kay Lino na. "Para sa pamilya ko!" Sigaw ni Lino. Isang putok ng baril ang muling umalingaw-ngaw sa buong bodega. Sa labas, kararating lang ni Sinag. Hindi na napigilan ang sarili. Narinig niya ang huling putok. Ang puso niya ay tuluyang huminto. Tumakbo siya papasok. Sinisigaw ang pangalan ng kanyang mga anak. Pagpasok niya, nakita niya si Mang Fidel na duguan ngunit buhay. Inaalala yan ng kanyang mga tauhan. Nakita niya sina Alon at Tala. Umiiyak ngunit ligtas sa pangangalaga ng ibang security. At nakita niya si Vargas nakahandusay sa sahig, walang buhay. At sa tabi nito, nakita niya si Lino. Nakahiga. May tama ng bala sa dibdib at umaagos ang dugo mula sa sugat. Tumakbo si Sinag palapit. "Lino!" Dinampot niya ang ulo ni Lino. Dahan-dahang iminulat ni Lino ang kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ligtas! Ligtas ba sila?" Hirap niyang tanong. Tumango si Sinag, habang ang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. "Lino, wag mo kaming iwan." Ngunit unti-unti nang pumipikit ang mga mata ni Lino. Naramdaman ni Sinag ang pagkawala ng init sa katawan nito. Sumigaw siya. Isang sigaw na puno ng sakit, pagsisisi, at 7 taon ng pag-ibig na hindi kailanman namatay. Ang puting pader ng ospital ay tila isang blankong canvas kung saan ipinipinta ang lahat ng takot at pag-aalala ni Sinag. Ilang oras na siyang nakaupo sa labas ng emergency room. Ang kanyang mamahaling business suit ay may bahid na ng dugo ni Lino. Ang mga kamay niya, na dati pumipirma sa mga multimilyong kontrata, ay ngayon magkadaop sa panalangin. Sa isang tabi, naroon si Mang Fidel. Ginagamot na ang tama ng bala sa balikat. At sa kabilang upuan, natutulog ang kanyang kambal, pagod sa yakan at takot. Ang mga ulo ay nakasandal sa balikat ng isa't isa. Ligtas sila. Ito ang tanging bagay na pinanghahawakan ni Sinag. Lumabas ang doktor mula sa ER. Ang mukha ay seryoso. Agad na napatayo si Sinag. "Dok, kumusta po siya?" "Nasa critical siyang kondisyon," sabi ng doktor. "Malapit sa puso ang tama ng bala. Nagawa naming alisin ito, ngunit ang susunod na 24 na oras ay napaka-kritikal. Kailangan nating maghintay at umasa." Ang bawat salita ng doktor ay parang isang dagok. Hindi pa tapos ang laban. Inilipat si Lino sa intensive care unit. Sa pamamagitan ng salamin na bintana, pinagmasdan siya ni Sinag. Nakakabit sa kanya ang iba't ibang makina. Ang tanging tunog sa loob ng silid ay ang ritmikong beep ng heart monitor. Isang tunog na nagsasabing
Buhay pa siya, lumalaban pa. Ang lalaking nakahiga roon ay hindi ang CEO ng Montenegro Corp, hindi rin ang duwag na asawang nag-iwan sa kanya, at lalong hindi ang manlolokong may madilim na plano. Ang lalaking nakahiga roon ay ang ama ng kanyang mga anak. Ang lalaking sumalo ng bala para sa kanila. Habang nakatitig siya, isang presensya ang tumabi sa kanya. Si Doña Estela. Ang dating aroganteng postura nito ay wala na. Napalitan ito ng hitsura ng isang ina na natatakot na mawalan ng anak. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata ay namumugto. Kasalanan ko ito, mahinang sabi ni Doña Estela. Ang boses ay basag. Hindi ito nakatingin kay Sinag, kundi sa anak nitong nasa loob. Ang lahat ng ito, kasalanan ko. Hindi sumagot si Sinag. Wala siya ng lakas para makipagtalo. Wala na rin siyang galit. Ang nararamdaman na lang niya ay isang matinding pagod. Ang totoo, Sinag, pagpapatuloy ng matanda, ayokong maranasan mo ang naranasan ko noon. Sa unang pagkakataon, nagkwento si Doña Estela. Ikinuwento niya ang kanyang kabataan sa isang pamilyang mahirap. Ikinuwento niya kung paano siya minahal ng ama ni Lino na mula sa isang mayamang pamilya. At ikinuwento niya kung paano siya minaliit, inalipusta, at tinawag na probinsyana at gold digger ng pamilya nito. Ang sakit na yon ang nagtulak sa kanya na maging matigas. Ang takot na bumalik sa hirap ang nag-udyok sa kanyang maging sakim sa kapangyarihan at yaman. Naging halimaw ako dahil natakot akong maging biktima ulit, sabi niya, habang ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Sa sobrang pagnanais kong protektahan ang pangalan at yaman ng Montenegro, ako mismo ang sumira sa pamilya ko. Pinilit kong maging perpekto ang anak ko. Hindi ko namalayang ginawa ko siyang duwag. At ikaw na nakitaan ko ng sarili ko noon. Ikaw ang pinagbuntunan ko ng lahat ng galit ko sa mundo. Patawarin mo ako, Sinag. Patawarin mo ako. Ang paghingi ng tawad ay hindi nagbura sa 7 taon ng sakit. Ngunit nagbigay ito ng isang bagay na hindi inaasahan ni Sinag. Pag-unawa. Hindi niya mapapatawad si Doña Estela sa mga ginawa nito. Hindi pa ngayon. Ngunit naiintindihan na niya kung saan ito nanggagaling. Ang halimaw ay minsan ding naging isang biktima. Tumangulang si Sinag, isang maliit na gesture ng pagtanggap. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Nagising na ang kambal. Dinala sila ni Mang Fidel para kumain. Nang bumalik, tinanong ni Tala kung pwede nilang makita ang lalaking nagligtas sa kanila. Sa pahintulot ng nurse, pinayagan silang sumilip sa loob ng ICU. Nakatayo sila sa labas ng salamin, katabi ni Sinag. Siya ba yung daddy namin, Mommy? Inosenteng tanong ni Alon. Hindi alam ni Sinag ang isasagot. Hinaplos na lang niya ang buhok ng anak. Biglang inilapat ni Tala ang kanyang maliit na kamay sa malamig na salamin, sa direksyon kung nasaan ang kamay ni Lino. Get well soon, Daddy, bulong nito. Sa simpleng gesture na yon, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Sinag. Umagulgol siya, niyakap ang kanyang 2 anak. Kinabukasan, habang si Sinag ay nakabantay, isang nurse ang pumasok para i-check ang vital signs ni Lino. Pagkatapos ng ilang sandali, napansin ni Sinag ang bahagyang paggalaw sa mga daliri nito. Lumapit siya. Lino, dahan-dahan, napakabagal. Iminulat ni Lino ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit nagawa niyang ituon ito sa mukha ni Sinag. Walang lumabas na salita mula sa bibig niya. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang tanong. Isang tanong na hindi na niya kailangang bigkasin. Hinawakan ni Sinag ang kamay ni Lino. Ang unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon na hinawakan niya ito nang may pag-aalala. Ligtas sila, sagot niya sa hindi nabigkas na tanong. Ligtas sila. Salamat sa'yo.
Isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng mata ni Lino. Luha ng pasasalamat, luha ng kapatawaran. At habang nakatingin sa kanya si Sinag, isang butil din ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ngunit hindi na niya alam kung para saan ito. Para ba sa saya na buhay si Lino? O para sa sakit ng isang nakaraan na hinding-hindi na nila mababawi? O para sa isang kinabukasan na ngayon ay blanko at hindi na niya alam kung paano sisimulan? Ang paghihilom ay nagsimula na, ngunit alam niyang mahaba pa ang daan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang malamig na hangin ng nakaraan ay unti-unting napalitan ng banayad na simoy ng pag-asa. Ang mga sugat, bagamat nag-iwan ng peklat, ay nagsimula ng maghilom. Ang Montenegro Corporation, gaya ng inaasahan, ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit sa halip na hayaan itong maging abo, isinama ito ni Sinag sa ilalim ng Alcantara Holdings, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa mga empleyadong umasa sa kumpanya. Itinalaga niya ang isang bagong management team na may integridad. Tinitiyak na ang mga pagkakamali ng nakaraan ay hindi na mauulit. Si Doña Estela, sa sarili niyang kagustuhan, ay tinalikuran ang karangyaan ng lungsod ng Esmeralda. Bumalik siya sa kanilang probinsya, sa isang simpleng bahay, kung saan sinubukan niyang hanapin ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya ng sarili niyang ambisyon. Minsan, nagpapadala siya ng mga sulat para sa kanyang mga apo. Mga sulat na puno ng mga kwento at pagsisisi na binabasa naman ni Sinag sa mga bata. At si Lino, matapos ang mahabang proseso ng paggaling, tuluyan siyang gumaling. Ngunit ang Lino na lumabas ng ospital ay iba na. Wala na ang anino ng takot o ang bigat ng kasinungalingan. Sa harap ng board ng Alcantara Holdings at ng kanyang pamilya, formal niyang isinuko ang lahat ng kanyang karapatan at mana mula sa pamilya Montenegro. Wala siyang kinuha, maliban sa mga damit na suot niya. Nagsimula siya ng isang bagong buhay, malayo sa mundo ng korporasyon. Nagtrabaho siya bilang isang arkitekto sa isang maliit na kumpanya. Ginagamit ang talento niya sa pagguhit, ang tanging bagay na tunay niyang minahal bago siya lamunin ng negosyo. Isang hapon, nagkita sila ni Sinag sa parehong lugar kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat para sa kanila, ang tulay ng paglimot. Ngunit ngayon, ang tulay ay hindi na simbolo ng sakit, kundi ng isang bagong kabanata. "Kumusta ka na?" tanong ni Sinag habang nakatingin sila sa payapang ilog sa ibaba. "Okay na ako," sagot ni Lino. Isang totoong nangiti ang nasa kanyang mga labi. Masaya, payapa. Tumingin siya kay Sinag. "Salamat, Sinag, sa lahat." "Para saan?" "Sa pagpapahintulot mong makita ko ang mga bata. Ito na ang pinakamalaking regalo." Tuwing Sabado't Linggo, sinusundo ni Lino sina Alon at Tala. Dinadala niya sila sa parke, tinuturuan magbisikleta, at binibilhan ng sorbetes. Walang mamahaling regalo, tanging oras at atensyon. Sa mga araw na yon, hindi siya ang dating CEO. Siya lang si Daddy. "Hindi na ako galit, Lino," pag-amin ni Sinag. "Ang pagpapatawad, siguro darating din tayo dyan. Pero sa ngayon, sapat nang alam nating pareho tayong gagawin ang lahat para sa kanila. Hindi na nila kailangang pag-usapan pa ang nakaraan. Walang nangyaring romantikong pagbabalikan. Ang pag-ibig na minsan nilang pinagsaluhan ay nasira na, at ang mga basag na piraso ay hindi na maibabalik sa dati. Ngunit mula sa mga pirasong iyon, nakabuo sila ng isang bagong uri ng relasyon, isang samahan na nakabatay sa respeto at sa iisang hangarin, ang kapakanan ng kanilang mga anak. Nagpaalam sila sa isa't isa, at habang pinagmamasdan ni Sinag si Lino na naglalakad palayo, wala na siyang naramdamang sakit, tanging kapayapaan. Kinagabihan, sa malawak na hardin ng kanyang mansyon, masayang naghahabulan sina Sinag at ang kanyang kambal. Ang tawa ng mga bata
ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Habang pinagmamasdan niya sina alon at tala, alam niyang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may halaga. Niyakap niya ang mga ito ng mahigpit. Mahal na mahal kayo ni Mommy, bulong niya. We love you too, Mommy! Sabay nilang sagot. Nang gabing iyon, pagkatapos niyang patulugin ang kambal, tumayo si Sinag sa kanyang balkonahe. Hawak ang isang tasang tsaa. Tanaw niya ang mga bituin sa langit. Hindi na siya ang Sinag na taga-probinsya na nangangarap ng pag-apruba ng iba. Hindi na rin siya ang reyna ng paghihiganti na puno ng galit. Ang babaeng nakatayo roon ngayon ay si Sinag Alcantara, isang ina, isang leader, isang babaeng buo, malaya, at may hawak ng sarili niyang liwanag. Biglang nagring ang kanyang telepono, isang hindi pamilyar na numero, ngunit nakarehistro bilang isa sa mga bagong business partners na kailangan niyang kausapin para sa isang charity project. Hello, this is Sinag Alcantara. Good evening, Miss Alcantara. Sagot ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Isang boses na kalmado, magalang, at may kakaibang init. I'm Gabriel. I believe we have a project to discuss. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sinag. Isang nangiting totoo, payapa at puno ng pag-asa. Yes, Mr. Gabriel. Sagot niya habang nakatingin sa pagsikat ng isang bagong araw sa abot-tanaw. I'm ready to listen. Ang kwento ng kanyang nakaraan ay tapos na. Isang bagong kabanata ang naghihintay na isulat. At sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Sinag. Isang kwento ng sakit, pagbangon, at paghilom. Ang aral na iniiwan sa atin ng salaysay na ito ay ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa pinakamatinding pagbagsak. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ang unang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan. At higit sa lahat, ang pag-ibig ng isang ina ay isang ilaw na kayang talunin kahit ang pinakamatinding dilim. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ni Sinag at Lino? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,